Isa akong OFW dito sa gitnang silangan. Puno ng pangarap at maraming responsibilidad. Kaya nakipagsapalaran ako at sumubok mabuhay abroad upang matustusan ang pangangailangan ng aking pamilya. Dito sa Middle East, may maganda at stable na kong trabaho, maayos na kita, at magandang work environment. Isa pala akong Baptist member. Sa awa ng Diyos, ako ay nagpapatuloy sa kanyang gawain. Habang narito ako abroad, narealize ko kung gaano kabuti at ka-faithful sa akin ng Panginoon. Kaya naman, sinusuklian ko ito ng serbisyo like pag-attend ng worship services, prayer meetings, soul winning, and Bible studies. Sumasali rin ako sa iba pang ministries ng church at binabalik ko rin ang nararapat para sa Panginoon. Totoo nga na we can never outgive God dahil every time na ibinabalik ko ang aking tithes, patuloy pa rin niya akong inuulan ng biyaya. Sa grasya lamang ng Panginoon, nakakapagbigay rin ako sa iba pang gawain ng Panginoon tulad ng mission giving and mission items through our local church. At nananalangin din ako para sa mga taong hindi ko personal na kilala, ngunit handang isakripisyo ang lahat para lamang sumunod sa tawag ng Panginoon sa kanila. Minsan, napapatanong ako kung sino nga ba sila at bakit handa nilang iwan ang lahat ng meron sila para sa ibang tao. Gaano nga ba kahalaga ang kanilang tungkulin na ginagampanan bilang isang misyonaryo? Alas 4 ng umaga, nag-uumpisa ang araw ko. Magdi-devotion. Mag-aalmusal. At lalabas ng bahay. Magbibigay ng gospel tract sa daan. Makikipag-usap sa mga bata at matanda upang ibabahagi ang salita ng Panginoon. Maglalakad sa gitna at sa ilalim ng malamig o mainit na klema dito sa gitnang silangan. Tatawid sa daan at makipagpatentero sa mga sasakyan. Maibot lamang sa mga taong nangangailangan ng Kristo at kaligtasan sa kanilang buhay. Yan ang ginagawa ko araw-araw, biglang bagong misyonaryo. Nagpapagal upang mas marami pang tao ang mabahigian ng salita ng may kapal, na may pagnanais na makabuo ng simbahan na samang-samang magpupuri at sasamba sa ngalan ng Diyos. May mga taong tumatanggi. May mga taong umaayaw. May mga panahon na mapagod na ako, pinanghinaan ng loob, at nakakaramdam na pagnanais na sumuko at bumalik na lang sa lugar kung saan ako nagmula, kung saan noong di pa ako isang misyonaryo. Naalala ko noon, mag-uumpisa pa lamang ako, lumalapit at sumusulat kami sa kasama naming mga misyonaryo sa mga simbahan upang kami ay maipanalangin at masuportahan ng mga kapatiran sa pananampalataya. May pagpatuloy lamang ang gawain ng Panginoon. Kung saan man dako ng mundo, sa lugar na kung saan malayo sa pamilya at walang kakilala. At ito ngayon ang aking agam-agam. Nakakapagod pala. Paano kung
hindi ko iniwan ang profession ko bilang guro. Di siguro ako makakaranas ng hirap na ngayon ng aking pinagdaraanan. Ngunit, ipinakita ng Diyos sa akin kung gaano kahalaga ang aking ginagampalang tungkulin bilang kanyang tagapaglingkod. Na minsang may kasalubong ako na dati kong nabahagian ng salita ng Diyos. Labis na labis ang kanyang pasasalamat sa akin na makilala niya ang Panginoon. Paano siya binago ng Diyos at ang kanyang pamilya. At doon, napagtanto ko na wala akong dapat pagsisihan sa daan na aking tinahak. Sa daan na pinili kong saan ako tinawag ng Diyos. Ito ay di basta-bastang gawain dahil higit sa lahat. Ito'y isang gawain na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. My dear friends and fellow believers in Christ, God called someone who is not afraid to answer to His call. Someone can stand in this darkened world. Someone who can say no to the wealthy dreams, but yes for the heavenly investment. Someone who is willing to leave his family, to fly in the distant land, and learn their language that he can never hear. Someone can endure emotional pain, poverty, can eat anything, and sleep everywhere, just to continue God's work and for the furtherance of His word. God is praying for you, for me, and for someone who is willing to work with Him.